Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, Moreno Beauty or Mestiza Beauty nga ba ang dapat na maging Miss Universe ngayong 2026? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw. Siyempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre, dito sa channel ko. At siyempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Konting-konti na lang at ayan na nga. So, malapit ng koronahan ang magiging reyna ng Miss Universe Philippines. At we are excited dahil alam naman natin na talagang matitindi ang mga maglalaban-laban dito. Pero ang tanong, Moreno Beauty or Mestiza Beauty para sa taong 2026 for the Miss Universe Philippines. Ano nga ba ang gusto mo? So nakikita natin ngayon mukhang malalakas talaga yung mga magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines, no? Nakita natin na merong mga candidates na matatangkad at ayun nga pinag-uusapan na isa sa mga pwedeng maging candidates din ang dating Miss Earth na taga USA at ngayon ay nagpaplano nga daw na mag-compete dito sa Miss Universe Philippines at nakikita natin kung sakaling lalaban to, isa to sa mga malakas. So maraming matatangkad, kumbaga parang ay bongga to, kung sakali man. Kasi syempre, alam nyo, iba din kasi yung datingan kapag matangkad ang kandidata, lalo na yung mga height ay 5'11", 6-footer, talagang mapapawaw ka dyan. Lalo na pag dumaan niya sa harapan mo kasi nga, di ba, matangkad. So, itong nakaraang Miss Universe, nakita naman natin yung mga Miss Universe, grabe yung mga height nila. Hindi basta-basta, talagang lumilevel talaga yung height nila na parang masasabi mo, ay wow, ang tatangkad pala nila talaga, ganon. So, syempre, bukod doon, nakikita din natin na, mukhang may mga Mestiza Beauty Queen na mukhang panalo ang ganda ng mga Mestiza ngayon. At saka, syempre, may mga morena din at hindi mo rin pwedeng isnabin ng mga morena beauty queens. Sa ngayon, meron ng official candidates ngayon na masasabi natin ay mukhang maglalaban-laban talaga ang morena at saka ang mestiza at may black beauty pa akong nakikita. So, una, sa Morena Beauty, isa dyan si Miss Universe Tarlac na talagang masasabi ko, in fairness sa ganda niya, Pinay na Pinay, di ba? Talagang ito talaga yung nagsisimbol ng Pinay Beauty Queen. Sabi ko, ganda. Pag ilalaban mo to sa Miss Universe, ay madali itong mapapansin kasi iba talaga yung ganda ng Pinay eh. Yung, alam mo yun, very oriental beauty talaga. And I think, yes, pasok yung beauty ni Miss Universe Tarlac sa competition na to. At parang feeling ko, isa siya sa mga magpe-penetrate talaga ng bonggang-bongga at wag mong isnabin dahil panalo din ang kanyang styling. Kung styling ang pag-uusapan, ay nako, lalaban talaga ang Tarlac. Hindi naman sa hina-hype siya kasi yun yung nakikita natin. I-follow mo siya sa kanyang Instagram and then tignan mo yung mga styling niya doon. Talagang, mukhang pinagandaan ni Tarlac talaga ang competition na to. So, siya yung nakikita ko na lumilevel na pwede mong masabi na parang, ay, okay, next Chris ng Gravides. Kasi di ba si Chris na, ganyan din, na from the start, kita mo talaga na panalo ang styling. Pero syempre, ang aabangan mo ngayon dito, kung paano yan mag-execute ng bonggang-bongga. Kapag nakapag-execute pa yan, ay winner yan. Pero, abangan mo din yung communication skills niya. Importante din kasi sa isang kandidata na panalo ang com skills. Ako nga sabi ko nga hindi naman yung, yung, kumbaga parang syempre, Atisa Manalo to. Kumbaga parang ang beauty kasi ni Atisa, very high class talaga. Pag nakita mo in person, na hindi mo masasabi na pichu-pichu lang na kandidata na parang, okay. No. Pag nakita mo siya in person at talagang naka face-to-face mo siya,
may intindihan mo na parang, wow, ang ganda ng pinili nilang panalong Miss Universe Philippines. So, dapat ganitong level, yung tipong mabango, panalo ang styling, I mean, yung beauty, plus nandoon yung alam mo, yung body beauty talaga. Kumbaga parang, very Miss Universe na, oy, ang ganda ng pambato ng Pilipinas. Ganun yung magiging bukang bibig eh. So, kahit yung nandoon ka, siya, ang ganda ni Miss Philippines, di ba? Oy, ang ganda-ganda ni Miss Philippines. Ganun yung maririnig mo sa lahat ng nakakakita sa kanya. Hindi lang kasi siyang maganda, meron siyang extravaganza, beauty na level up talaga. Ayun ang meron kay Atisa. Kaya ngayon, ayun din yung mga basihan ko dito na dapat kung meron man tayo ipapanalo, i-level naman natin sa beauty ni Atisa Manalo. Hindi yung parang nag-downgrade tayo. So, dapat level ng beauty ng Atisa, yung mukhang mabango, mukhang Diyos sa hanyo, tipong ganon. Kasi, ayun eh, kaya nakarating sa top 5 yan eh. Kasi nga, yung beauty niya, o di ba? Kasi nga, beauty pageant. So, yan. So, isa yun sa mga tinitingnan ko ngayon na dapat, okay, I understand. So, dapat level ng beauty ng Atisa Manalo or higit pa doon. Pero syempre, mahirap nang kumuha ng isang Atisa Manalo, di ba? So, para sa akin, yung pambato ng Tarlac, so, kahit morena beauty siya, nakikita mo sa kanya na, ay wow, ang ganda. O, di ba? So, yon Diyosa. May ibubuga yung beauty. Kumbaga parang hindi lang naman kailangan maging kamukha talaga ni Atisa. Masasabi mo na may level yung ganda, na may isasagad yung ganda, styling, na ganon. Isa yun sa mga nagiging problema natin sa mga beauty queens natin lately. Yung styling nila parang soso lang, di ba? So, ang gusto natin yung talagang pumapalo. So, ako, agree ako na Moreno Beauty is the best. Yan. And then, mistisa. May mga mistisa din. Katulad din na halimbawa ng pambato ng Pampanga. Ang Pampanga naman kasi, taller. So, ang ganda ng height. Tapos, ang ganda din, mistisa. Iyan naman. So, syempre, yung execution, panalo din. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba yung mga different styling na makikita natin sa kanya. Kasi nga, tulad nga na sinabi ko, minsan, mas mahirap talaga bigyan ng, ano ba to? Ng bonggang styling yung mga mistisa more than sa morena. Yung lalo na pag makeup, mas parang lumulutang talaga yung gandang Pinay more than do sa mga mistisa. Ewan ko sa inyo ha, pero sa akin observation ko, kapag mistisa, kailangan light lang yung makeup, tapos wag masyadong tapangan yung makeup, yung mga tipong ganun. Tapos yung styling, kailangan panalo yung hairstyle, yung mga ganon, para mas mapansin. Kasi ako, ngayon okay lang naman sa akin kung mistisa beauty. Pero depende sa country ng magiging Miss Universe host country this year. Kung halimbawa, Puerto Rico, so syempre Latina to. So mga mistisa. So dapat, ang ipadala natin dyan, Oriental Beauty or Morena Beauty. Kasi syempre, ano natin kumbaga parang i-fair natin doon sa kung ano ba yung host country. Kung halimbawa Asia, like example Thailand, perfect si Atisa Manalo kasi talagang lulutang yung ganda niya kasi mistisahin ng beauty ni Atisa na parang Castilla beauty na pag ni-level mo siya sa mga Asian lulutang yung ganda niya. Di ba? So, isa yun sa mga strategy game na dapat na ginagawa ng organization. Hindi ko naman sinasabi na wala nang chance ang mga mistisa. Pero kasi tignan na lang ninyo, kung mistisa, tapos mistisa din ang country, parang paano siya mag-shine doon? Mas mahihirapan. Kumbaga parang doble effort ka. So, kung dapat mistisa siya, medyo i-transform mo siya na magpagka-morena. Dati ginagawa to ni Mama Jonas na kapag mistisa yung beauty niya, tina-transform, di ba? So, sana ganun din yung gawin nila dito sa mga mistisa beauty kung sakaling i-compete nila sa international, like example, Puerto Rico. So, dapat may makikita sa kanya na medyo kakaiba na mapapawaw na parang, ang bongga ng beauty naman nito. Like example, Ariela Arida. Hindi naman kasi kaitima si Ariela Arida. Kumbaga parang medyo maputi talaga siya, pero nagpatan siya nung dinala siya sa Russia, di ba? So parang
mas lumutang talaga yung beauty niya. Nagmukha siyang, ano mo yun, brown Barbie. O, yun, yung mga tipong ganon. So, dapat may transformation talagang makikita. Pero ako, depende sa country kung saan nga ba magkukumpit ang mga candidates. So, dapat nandoon talaga na ibase din natin na parang paano siya magsashine dito ay kung puro mistisa na dito. Syempre, parang sa kanila, hindi na bago yon. So, dapat makita yung medyo difference. Kasi kailangan may strategy game ang bansa eh. So yun, isa din yun sa mga tinitignan ko. Kaya ako, para sa akin, depende. Malalakas ang mga candidates ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Nakikita ko yung mga candidates ngayon talagang parang mapapawaw ka kasi, uy, ang ganda ni Pampanga, ang tangkad ni Pampanga, pwedeng-pwede to. Uy, ang ganda ni Tarlac, di ba? So yung mga tipong gano'n, at yung mga nagdadatingan pa, ba't nandoon tayo na parang depende sa laro nila. Oho. So, hindi yan sa tangkad, hindi yan sa maliit ka, kundi sa execution mo, kung paano ka magper-perform, at kung paano makikita sa iyo yung pagiging total package. Both of them, I like. I like Pampanga, I like Tarlac, pero tignan natin kung sino nga ba ang magpe-penetrate talaga. But ikaw, sa tingin mo, ano nga ba ang dapat nating ipadala sa Miss Universe ngayong taon na to? Dapat nga ba mestiza or morena beauty or black beauty? So, yan. Kasi di ba parang exciting to. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. At good luck syempre sa mga girls na lumalaban at lalaban ngayon sa competition ng Miss Universe Philippines for 2026. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, sino nga ba talaga ang malakas ngayon sa mga candidates na naririnig ninyo? Nalalakasan ba kayo kay Pampanga o kay Tarlac? So, comment below mo yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.